Isang simpleng simbahan pero may malalim na mensahe. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, may itinayong bagong simbolo ang Pilipinas, hindi barko, hindi missile, kundi pananampalataya. Samantala, sa lupa naman, tahimik pero mahalagang paghahanda ang ginagawa ng ating militar, isang makabagong kagamitan na kayang magtayo ng tulay sa gitna ng digmaan o sakuna sa loob lamang ng ilang oras. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Bakit mahalaga ang simbahan sa Pag-asa Island? At paano naman makakatulong ang bagong bridging system ng Philippine Army sa tunay na laban ng bansa, hindi lang sa gera kundi pati sa disaster response? Ito ang dalawang kwento ng simbolo at kakayahan, paninindigan at paghahanda. Para mas maintindihan pa ang usaping ito, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa unang tingin, parang ordinaryong balita lang, groundbreaking ng isang simbahan sa isla. Pero kapag tinignan mo ng mas malalim, isa itong napakalakas na mensahe, hindi lang sa mga Pilipino, kundi pati sa buong mundo. Noong bumalik si Antonio Carpio sa Pag-asa Island matapos ang mahigit isang dekada, marami siyang napansin. Ayon sa kanya, ang daming bago dito. It looks better now. At hindi lang ito simpleng obserbasyon, ito ay indikasyon na unti-unting pinapalakas ng Pilipinas ang presensya nito sa isla. Alalahanin natin, noong 2012, ang Pilipinas ay naghahanda pa lamang sa arbitration case laban sa China. Isang napakalaking hakbang yun na nagresulta sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa atin. At ngayon, makalipas ang ilang taon, ang pagbabalik ni Carpio ay parang simbolo ng continuity, mula sa legal na laban, patungo sa aktwal na presensya sa teritoryo. Kasama niya sa pagbisita sina J. Tarulin ng Philippine Coast Guard, Bishop Socrates Mesiona, at Attorney Teodoro Mata. Hindi ito basta-bastang grupo, ito ay kombinasyon ng batas, seguridad, simbahan, at governance. Bakit mahalaga ang simbahan? Sa international law, lalo na sa usapin ng territorial disputes, napakahalaga ng tinatawag na effective occupation. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihin mo lang na iyo ang isang lugar, kailangan may actual kang presensya doon. At dito pumapasok ang kahalagahan ng simbahan. Ang pagtatayo ng simbahan ay hindi lamang para sa pananampalataya. Ito ay simbolo ng permanenteng komunidad, patunay ng civilian life, indikasyon na may normal na pamumuhay sa isla. Mensahe na ang lugar ay hindi military outpost lang. Sa madaling salita, ipinapakita nito na ang Pag-asa Island ay hindi lamang base militar, ito ay isang tunay na komunidad ng mga Pilipino. Paninindigan sa harap ng tensyon. Sa gitna ng patuloy na presensya ng China sa West Philippine Sea, bawat maliit na hakbang ng Pilipinas ay may bigat. Hindi man ito kasing ingay ng military drills o deployment ng warships, pero ang pagtatayo ng simbahan ay isang tahimik pero matibay na pahayag. May buhay dito, may Pilipino dito, at hindi kami aalis. Ito rin ay nagbibigay moral boost sa mga residente at personnel sa isla. Sa isang isolated na lugar, ang simbahan ay nagsisilbing sentro ng komunidad, isang lugar ng pag-asa, pagkakaisa, at lakas ng loob. Strategic messaging. Kung titignan sa mas malawak na perspektibo, ang hakbang na ito ay bahagi ng tinatawag na gray zone strategy, hindi direktang confrontation, pero patuloy na pagpapalakas ng presensya. Habang ang ibang bansa ay gumagamit ng barko at Coast Guard vessels para magpakita ng dominance, ang Pilipinas ay gumagamit ng development at civilian infrastructure. At sa ganitong paraan, mas nagiging matibay ang ating claim, hindi lang sa papel, kundi sa realidad. Habang ang unang kwento ay tungkol sa simbolo ng ating karapatan, ang pangalawa naman ay tungkol sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. Kamakailan, ipinakita ng Philippine Army ang kanilang bagong kakayahan sa pamamagitan ng Division Territorial Defense Operations Exercise. Isa sa mga highlight dito ay ang paggamit ng WFEL Dry Support Bridge System. Ano ba ang Dry Support Bridge? Ang WFEL Dry Support Bridge, gawa ng WFEL, ay isang makabagong mobile bridging system na kayang mag-deploy ng tulay ng mabilis, kahit sa gitna ng labanan o sakuna. Hindi ito ordinaryong tulay. Ito ay portable, rapid deployment, minutes to hours. Kayang suportahan ang mabibigat na military vehicles. Designed para sa tactical at emergency scenarios. Bakit ito mahalaga sa Pilipinas?
Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 isla, napakahalaga ng mobility. Isipin mo ito, nasira ang tulay dahil sa bagyo. May lugar na hindi maabot ng rescue teams. Kailangan maglipat ng troops o kagamitan sa kabilang side ng ilog. Sa mga ganitong sitwasyon, ang dry support bridge ay nagiging game changer. Hindi lang panggera, pang-rescue din. Bagamat military equipment ito, hindi lang ito para sa digmaan. Sa katunayan, mas madalas itong magagamit sa disaster response, humanitarian missions, infrastructure support sa remote areas. Halimbawa, kapag may bagyong tumama at nasira ang pangunahing tulay, hindi na kailangang maghintay ng ilang linggo o buwan para maibalik ang koneksyon. Sa tulong ng bridging system, pwedeng maibalik ang access sa loob ng ilang oras. Background ng acquisition. Ang acquisition ng ganitong klase ng equipment ay bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Noong mga nakaraang taon, nakita ng military ang kakulangan sa combat engineering capabilities, lalo na sa mabilisang deployment ng infrastructure. Kaya naman, isinama sa procurement ang dry support bridge bilang bahagi ng pagpapalakas ng mobility at survivability ng ground forces. Strategic advantage. Sa military perspective, ang bridging capability ay napakahalaga sa maneuver warfare. Kapag may ilog o gap sa terrain, dalawang option lang. Hanapin ang existing bridge na pwedeng bantayan ng kalaban. Gumawa ng sariling tulay. At dito pumapasok ang advantage ng dry support bridge, binibigyan ito ng flexibility ang Philippine Army na gumalaw kahit sa mahirap na terrain. Training at integration. Hindi sapat na may equipment ka, kailangan marunong gamitin. Kaya sa isinagawang exercise, hindi lang ipinakita ang capability ng system kundi pati ang training ng mga sundalo sa mabilis at efficient na deployment nito. Ito ay mahalaga dahil sa totoong sitwasyon, bawat segundo ay mahalaga, lalo na kung may rescue operations o combat scenario. Sa unang tingin, parang magkaibang mundo ang dalawang balitang ito, isang simbahan sa isla at isang military bridging system. Pero kung pag-uugnayin, makikita mo ang isang mas malaking larawan. Ito ay kwento ng isang bansang unti-unting pinapalakas ang kanyang paninindigan at kakayahan. Ang simbahan sa Pag-asa Island ay simbolo ng ating karapatan. Ang bridging system ng Philippine Army ay simbolo ng ating kakayahan. Isa ay tahimik na pahayag sa mundo. Isa ay konkretong paghahanda sa anumang hamon. Pareho silang mahalaga. Sa kasalukuyang geopolitical environment, hindi sapat ang puro salita o puro aksyon lang. Kailangan balancing approach, legal at diplomatic efforts, civilian presence at development, military preparedness, at makikita natin na unti-unting ginagawa ito ng Pilipinas. Sa West Philippine Sea, pinapalakas ang civilian infrastructure, pinapakita ang effective occupation, pinapanatili ang international support. Sa loob ng bansa, pinapahusay ang military capability. Pinaghahandaan ang disaster response, pinapalakas ang mobility at logistics. Ang pagtatayo ng simbahan sa Pag-asa Island ay higit pa sa relihiyon, ito ay simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino at ng ating matibay na paninindigan sa sariling teritoryo. Samantala, ang pagpapakita ng advanced bridging equipment ng Philippine Army ay patunay na hindi lamang tayo umaasa sa simbolo, handa rin tayong kumilos at tumugon sa anumang hamon. Sa huli, ang laban ng Pilipinas ay hindi lang sa dagat o sa lupa, ito ay laban para sa soberanya, seguridad, at kinabukasan ng bawat Pilipino. At sa bawat simbahan na itinatayo, at sa bawat tulay na binubuo, isang mensahe ang malinaw. Ang Pilipinas ay hindi lang lumalaban, ito ay patuloy na tumitindig.